Isang taon na mula nang maipanalo ng Pilipinas ang International Arbitration Case na isinampa nito laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Pero ano nga bang nangyari mula noon at ang panalo ba natin ay hanggang papel na lamang? Sa makasaysayang desisyon ng Arbitral Tribunal, idineklara nilang walang legal na basihan ang 9-dash line claim ng China na umaangkin sa mahigit 80% ng South China Sea. Nilabag daw ng China ang ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone. Pero nilinaw ng tribunal na hindi nito dinesisyonan ang usapin ng soberanya o pagmamayari sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang China na simulat sa pool ay hindi lumahok sa mga pagdinig na nindigang hindi kikilalanin ang arbitral ruling. Sa kabila nga ng panalo ng Pilipinas, nakapagtayo pa ang China ng missile defense system at nakapagpadala ng mga armas sa itinayo nitong isla sa West Philippine Sea. Si Pangulong Duterte sa halip na igiit ang desisyon, makailang beses inihayag ang pakikipagmabutihan sa China. Bumisita pa ang Pangulo sa Beijing at ipinagmalaki ang naiuwi niyang 24 na bilyong dolyar na halaga ng investments. Pero para kay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi nito mapapantayan ang halaga ng likas na yaman sa West Philippine Sea. I hope somebody will quantify this because I'm sure the value of the resources in the West Philippine Sea are much, much higher than $24 billion. Panukala ng mga eksperto, pag-ibayuhin man lang ang pagpapatrolya sa ating exclusive economic zone at makipagtulungan sa Vietnam at Malaysia na meron ding territorial disputes sa China. Giit naman ng Department of Foreign Affairs, desidido ang Administrasyong Duterte na protektahan ang ating teritoryo. Pero naniniwala raw itong mareresolba ang sigalot sa pamamagitan ng magandang relasyon sa ating mga karatig bansa.